1 Timothy chapter 6 verses 9 and 10, to be more specific, ito po ang talatang ating sesentruhan. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil. For some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. So, ngayon po mga kapatid, sa ating pong naging pag-aaral kahapon, bibigyang pansin po natin itong napakahalagang paalalang ito, sapagkat we cannot deny the fact na talagang ang problema po, particularly ng ating pong bansa, ay ang tinatawag nating korupsyon, na hindi po maikakailang bunga ito ng masasabi nating kasakiman, 'di ba? Ganon din po ng tinatawag nating pag-ibig sa salapi. So, yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Pero nais ko po na dito sa pag-aaral natin, maisip natin na bilang mga Kristiyano, hindi po dapat ganon. Sapagkat ang mga Kristiyano po ay hindi dapat masumpungan na ang pag-ibig po ay nasa pera. Ano po? So kaya sa naging pagtalakay natin, pinaalalahanan po ang bawat isa. So ngayon, sa sentro po tayo, di ba? Sa problems, yung perils and problems of loving money. So kung tutusin po, mga kapatid, mga minamahal, ang katotohanan niyan, ang pag-ibig sa pera, ito po ay parang nag-o-offer ng satisfaction. Pero sa totoo lang, ang naipoproduce nito, sorrow. Diba? Kaya mo talaga gagawin ang lahat para sa pera dahil gusto mo masatisfy ka, pero ang magiging dulo ng lahat, kalungkutan, kapanglawan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi ngayon maraming pera, blessed. Depende po kung saan ang galing ang pera. Kasi kung ang pera, blessing talaga, ang sabi ng Bible, He added no sorrow with it. Pero kapag ka ang pera, bunga ng kasakiman. Kapag ka ang pera ay bunga ng discarding masama ng tao. Ang akala mo, pagka nakuha mo, ang pera na yan, ang maraming salapi na yan, ang akala mo, ikaw ay sasaya na. Pero ang hindi mo nakita at hindi mo naisip, yan ang magbibigay ng lungkot sa iyo. So, ito po ay ating magandang pag-aralan. Ang bawat isa po ay dapat maging bukas ang isip para tayo po'y mapaalalahanan. Diba? Yun ang iniisip natin. Ang ini-offer at ang pangako ng pagmamahal natin sa pera, magiging masaya tayo, magiging masaya tayo. Pero ang naipoproduce nito ay ang kalungkutan. Akala mo pakinabang ang ini-offer ng pag-ibig mo sa pera. Pero ang totoo niyan, grief pala ang magiging resulta. So, ang pangako niya, ang ini-offer niya, kala mo satisfaction pero sorrow pala. Iniisip mo ang maidudulot nito sa iyo ay gain pero grief pala. Kaya ingat sa pag-ibig sa pera. So, ilang bagay po ang gusto kong makita nyo sa usaping problema ng pag-ibig sa pera. The problem of temptation. Yan ang una, the problem of temptation. That is exactly what the Apostle Paul used. They that will be rich fall into temptation. Yan po ang sinasabi. Ang pag-ibig sa pera, ito po ay masasabing aakiting ka para yung conviction mo, maikompromiso mo. Diba? The love of money entices us to compromise our convictions. Nawawala po ang paninindigan kapag ka po tayo'y nakinig sa alok ng pera. Naggagawin mo ang lahat alang-alang sa pera. Makakalimutan mo na, di ba? Ang dapat sana pinakaiingatan mo. Hindi po dadalin tayo nito sa kaayusan, dadalin tayo nito sa kapahamakan. Kaya may naging problema po sa pera at si Aquila. So dapat ingatan po natin ang problema sa pera. Sa James chapter 1 and verse number 14, ang sabi po, every man is tempted
when he is drawn away of his own lust and enticed. Kaya nga para sa akin po, dapat maging particular po tayo sapagkat bilang Kristiyano, hindi tayo dapat maibigin sa pera. Wala pong masama na ma-appreciate natin ang pera, walang masama na ma-enjoy natin ang pera, pero masama na mahalin natin ang pera dahil ang ibig sabihin, ang idea po ng pag-ibig sa salapi ay ang gagawin mo ang lahat para sa kanya. Di po ba? Yan naman ang usaping pag-ibig eh. Pagka ang tao na in love, gagawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Kaya kapag sa pera ka na in love, nakakatakot siya na gagawin mo ang lahat alang-alang sa pera. Ano-ano ba yung mga magiging problema po dyan? Diba? Halimbawa po, the problem of discontentment, the problem of dishonesty, the problem of division, the problem of defection. Ang idea ko po ng discontentment, hindi ka naman talaga masasatisfy ng pera. Diba? Ganyan ang karaniwang istorye. Pagka ako nagkaroon nito, areglado na ako. Pero mga kapatid, makikita nyo po na habang yan po ay sinusunod mo dahil sa pag-ibig mo dyan. Habang tumatagal, hahatakin ka pa niyan o sabihin nating hihilahin ka pa niyan, lalo at lalo pa na lumalalim ang pagnanais mo sa mga bagay-bagay pa. So kaya nga mga kapatid, ang ganda po talaga ng aplikasyon sa turo ng Panginoon na kung ano yung meron tayo, matuto tayong magpasalamat, matuto tayong masyahan. Kaya naman po kahapon, ipinakita ko ang positibong pagtanaw sa anumang bagay na meron po tayo na ang pinaka-antidote natin, mga kapatid, sa pag-ibig sa pera ay ang maging godly po tayo, ang maging grateful po tayo at ang maging generous po tayo. Ang idea po ng godly, syempre kung ikaw ay maka-Diyos, matatakot kang gumawa ng kasamaan. Okay, yung grateful, ang isang tao nagpapasalamat, ang dapat to, mga kapatid, kung ano yung binibigay ng Panginoon sa iyo. Binigyan kanya ng motor, pasalamat ka muna sa motor. Paglipas ng panahon, kung binigyan kanya ng kotse, pasalamat ka sa kotse. Okay? What I mean to say, hindi sa paraan mo, kundi sa paraan ng Diyos. Yun po ang idea ng blessing eh. God is the one determining our blessing. So meaning to say, hindi mo kailangan diskartehan. You just need to obey God. You just need to do His will. You just need to be faithful to Him. Kaya nga sabi ko po, as I understand the Bible, ang pinakamaganda talaga para maiwasan po ang pag-ibig sa pera, una, godliness, pangalawa, gratefulness, pangatlo po, generosity. Pagka naging ugali mo, pabigay o mapagbigay, yun po ang isa sa mabisa, mga kapatid. So, hindi ka dadalin ng tinatawag nating pag-ibig sa salapi, sa contentment. So, discontentment, siyempre kapag ang tao po ay talagang maibigin sa salapi, ang another problem po niyan, alam niyo kung ano? Dishonesty. Yun nga, yung willing ka na to compromise. And then, division, strife with others. Gaano karami na ang sinirang relasyon ng pag-ibig sa salapi. Excuse me po. Minsan pati kaibigan mo, nagkakasira kayo dahil sa pera. So kaya mga kapatid, iyan po ay magandang aware po tayo. Magkakamag-anak na nag-aaway-away dahil mas inibig ang pera. Material na bagay, ang kayamanan. And then, defection. Yung pagtalikod, hindi po ba? Defection. So, discontentment, dishonesty, division, and defection. Drifting from God, tatalikod ka sa Diyos, lalayo ka sa Panginoon. Delikado po yan. So mga kapatid, ang tinatalakay po natin ay ang temptation. Ang tinatalakay natin, problema po sa pag-ibig sa pera. Temptation. Yun po ang malinaw na tinuturo sa Bible. Sa Proverbs chapter 15 and verse number 27, sabi po ng bahagi ng Proverbs 15:27, He that is greedy of gain troubleth his own house. He that greedy of gain troubleth his own house. Pati sa usapang pamilya, pati sa usapang sangbahayan, maniwala po kayo. 'Di ba?
mga mag-asawa na nagtataguan ng pera, mga masasabi po nating relasyon na nasisira dahil po sa pagiging maibigin sa salapi. Tatandaan nyo na hindi kayo pinagsama at hindi kayo pinag-isa ng pera. Kaya dinidiscourage ko po sa kasalan na yung pong sa seremonya, di ba? Pinapayagan ko na po yan. May cord, may veil. Okay lang po yan dahil gusto ko pong gamitin pagkakataon yan to share and to impart a message sa mga kinakasal. Pero ang dinidiscourage ko po, yung pong ang ginagawa po nilang cord, yung pinagdugtong-dugtong na pera. Kasi ang message po ng cord, binding. Kung ang ilalagay nyo po yung pinagdugtong-dugtong na pera, paano ko ngayon imemensahe po yung binding na yan? Kayo po ba'y pinag-isa, pinagtali ng pera? So, kaya dinidiscourage ko po sa cord, ceremony sa kasal, na ang ginagamit po ay ang pinagdugtong-dugtong na pera. Cord talaga, dahil nga binding ang message. Yun po. Kaya kami mag-asawa, nung kami po'y maging mag-asawa, alam niyo po, si Ma'am Maris po ninyo, ang amin pong kaagad, isa sa pinag-usapan, wag natin pag-aawayan ng pera. Ang biro nga po ng ating late beloved Bishop Orara, kapag ka nagpe-fellowship kami, kapag ka raw po siya nagkakasal, sinasabi raw po niya sa ikinakasal, wag niyong pag-aawayan ng pera. Dahil una, kahit mag-away kayo, kung wala kayong pera, hindi naman kayo magkakapera pag nag-away kayo. Tapos ang biro pa nga niya, paano nyo pag-aawayan ng pera? Sa tingin ko naman sa inyo, wala naman kayong pera kasi ang kinakasal po niya, pastor. Well, kidding aside, hindi po ba, kay rami na po na sinira na relasyon ng tinatawag nating pag-ibig sa salapi. Kaya ang usapan namin mag-asawa, wag tayong mag-aaway tungkol sa pera. Kasi usapan ng pagmamahalan yan hindi taguan, mga kapatid. Kaya sabi ko, if you want to help your family, hindi ako magiging hadlang. So ganun din po sa family ko. Kaya po para sa amin, siguro sa matagal na panahon, yan po ang hindi namin naging problema. Lalo na po sa tipo ng asawa ko. Yung wife ko po, sabihin mo na sa kanya, baka mayroon kang kailangan, baka mayroon kang gustong bilhin. Talagang hindi po siya mahingi. Ganon din po si Sophia. Hindi po sila mahingi. Talaga lang masyado po akong partikular pagka po para sa kanila. Wala po akong panghihinayangan. Kasi mas mahal ko sila kaysa sa pera. Hindi po ba? Ganon dapat Dapat po, mas mahal po natin ang relasyon natin kaysa sa pera. Hindi po yun dahil sa pera, sinisira po natin ang relasyon. Meron bang nakaka-relate dito? Di po ba? Meron po mga hindi na nagbabatian sa usapan ng isahan tungkol sa kayamanan, isahan tungkol sa mana, isahan tungkol sa pera. So the temptation, sa Biblia po, ang sabi ng Matthew 26 and verse number 15, what will ye give me, and I will deliver him unto you. So, ang usapin po ng pera po at pag-ibig sa pera, para sa akin po, tukso po yan. Pagka hindi po natin na-control at na-handle ang sarili natin, yan po ay tukso. Okay, una, the temptation. Isa sa problema po ng pag-ibig sa pera. Ikalawa, trap. Trap. Kasi entrapment po yan, mga kapatid. Ang ginamit na salita rito, they that will be rich shall fall into temptation and a snare. Mga kapatid, what we think we control may eventually control us. Yung mga iniisip natin, di po ba? Kala natin, tayo, kaya nating kontrolin without us knowing. Tayo na pala kinokontrol. Hindi natin nararamdaman yan. Little by little. Isang napakahalagang bagay po na dapat nating maunawaan na ang pera po ay po pwedeng gamitin hindi lamang tukso para sa atin, kundi bitag sa atin. Kasi sinasabi naman po ng Biblia yan Sa Ecclesiastes chapter 5 verse number 10, ang sabi po, he that loveth silver shall not be satisfied with silver. Kasi nga po, hindi nagbibigay ng satisfaction ang pera o ang kayamanan.
So, importante po, paalala rin ng Panginoon, you cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon. He that hasted to be rich, siya na talagang nagmamadali sa pagyaman, nasisilo. And he that trusted in his riches shall fall. So, ingat po. Kumbaga, alam niyo po ba yung greed? Ang magandang paglalarawan yan para siyang prison, para siyang bilangguan na without bars, Pero hindi mo alam, trap ka na. Greed is a prison without bars. So, kaya huwag kayong pakulong, huwag tayong pasila, huwag tayong pasilo sa tinatawag po nating pag-ibig sa pera. So, the temptation, of loving money. When we are greedy. Pagka ikaw ay talagang sakim, nandyan lagi ang tukso. Hanggang sa magiging sinungaling ka. Hanggang sa magiging magnanakaw ka. Hindi ka na masisiyahan sa kung ano yung meron ka. Mga kapatid, ang Kristiyano po nakaasa hindi sa kanyang gusto. Ang Kristiyano po'y nakaasa sa probisyon ng Panginoon. And God is always true to His promise. Pag sinabi niyang ipoprovide niya ang pangangailangan mo, ipoprovide niya ang pangangailangan mo. Pag sinabi ng Panginoon na talagang pagpapalain ka. Kaya nga sabi ko, it is always good to obey the Lord. Diba? Pinag-aralan natin. Ang importante, check natin yung priority natin. Are we faithful? Inuuna po ba natin ang Panginoon? Are we giver? Are we generous? Yun po yung mga susi para pagpalain tayo. Hindi po yung panloloko sa kapwa, hindi po yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hirap na hirap yung mga tao dahil dito sa mga maibigin sa salapi na ito. Mga kapatid, lalong tumitindi ang hirap ng sangbayanan. Greed ang tawag dyan. Covetousness ang tawag dyan. Yung pagnasaan mo, yung hindi naman para sa'yo. So mga kapatid, una po, the temptation. Pangalawa po, the trap. And then, may I remind everyone, problema po ito sa pag-ibig sa salapi, the trouble. Trouble. Diba? Ang sabi po mga kapatid, yung pag-ibig sa pera, yan po ay malaking problema. Yung paghahangad at sobrang paghahangad sa pagkayamanan to the point na gagawa ng kasamaan. Ang dulot nito mga kapatid, hurtful lust. Masasaktan tayo, magkakaproblema po tayo, mga kapatid. Sa paglalarawan po ng Panginoon, sa Mark 4:19, sinabi po niya, the deceitfulness of riches. Yung sa parable, di po ba? Doon sa Luke chapter 12, naalala niyo po yun? Na punong-puno ng kanyang sariling plano. Kasi anong gagawin ko? Dami-dami ko ng inaning bunga. Ganito, higit pa, gagawa ako. Remember that? Yan yung isang paborito ko pong mensahe kapag kami evangelistic meeting. Kasi yung lupain ng isang taong mayaman, nagbunga ng sagana at iniisip niya sa kanyang sarili, ano gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan sa aking inaning bunga. Ganito ang gagawin ko. Gigiba ko ang aking bangan at gagawa ako ng malaki at doon ko ilalagay lahat ng aking butil-atang pag-aari. Tingnan niyo po sabi niya, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Yun ang akala mong magiging dulot ng kayamanan sa iyo To the point and to the extent na yung mga dapat hindi mo na ginawa. Natrap ka na. Na-tempt ka na. Trouble ang magiging dulot sa atin po niyan, mga kapatid. Sabi ng Luke chapter 12, diba, verse number 20, sa lahat ng kanyang plano, sa lahat ng kanyang iniisip, talagang pagsasaya tungkol sa lahat ng mga bagay na meron siya. Ang sabi daw, fool, this night thy soul shall be required of thee. Saan mapupunta yung lahat ng inihanda mo? Sa Proverbs 28 verse 20, katulad ng binabanggit ko po, mga kapatid, he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Ibig sabihin, talagang ang mangyayari po sa atin, hindi lang tayo matatrap, magkakaproblema po tayo. Yan po ang dulot niyan.
The pursuit of wealth can cause, mga kapatid, a big problem. Ang isang kaibahan, pagka ang Kristiyano nagtitiwala sa Diyos, alam niya na alam ng Diyos yung kanyang pangailangan. Ang gagawin niya, susundin lang po niya ang Panginoon. Di ba? Susundin lang po niya ang Panginoon at magtitiwala siyang ang Panginoon ang magpo-provide. Bahala ang Panginoon. So, napakahalaga po. So, the temptation, the trap, the trouble, and the turning away. Ang sabi po, they have erred from the faith. So, hindi sa isa lang po natin yun, mga kapatid. They have erred from the faith. So, the temptation, they that shall be rich shall fall into temptation, the trap, and the snare. Na yun yung pinakanananasan ng iba, pero ang dulot, trouble. Diba? Hanggang sa hataking ka na niyan, palayo, particular sa Diyos. Marami po ang inaabando ng Panginoon dahil po sa pagnanais sa yaman ng mundong ito. Tama po ba yan? Pinagpapalit po ang Panginoon sa trabaho, pinagpapalit po ang Panginoon sa kayamanan, pinagpapalit po ang Panginoon sa alok ng mundong ito. Di ba pinapaalala ko po sa inyo, ang dyablo po kaya rin niyang mag-alok. Panginoon nga mismo, inalok niya mga kapatid eh. Bagamat hindi ko alam kung dapat paniwalaan kasi sinungaling po ang dyablo eh. Pero po pwede rin dahil willing ang dyablong ibigay ang lahat, sambahin mo lang siya. Ganun po siya. Masasabi po nating ano ba ang tawag natin doon? Yung kapag ka po talagang desperado. Ayan, ganun siya ka-desperado. Na willing siyang ibigay ang lahat sa iyo. Basta sambahin mo lang siya. Kasi yun ang gusto ni Satanas, sambahin mo siya. So baka hindi po natin namamalayan na dahil sa pag-ibig natin sa pera, pag-ibig natin sa mga bagay ng mundong ito, baka hindi natin namamalayan. Dumarating tayo doon sa point na naipagpapalit na po natin ang Panginoon. Hindi ko po eksaktong alam, pero maaalala nyo po na si Dimas, inibig po ang sanglibutang ito at dahil dyan, iniwanan po ang dakilang manggagawa ng Panginoon. Iniwanan po si Pablo, di ba? 2 Timothy chapter 4, verse number 10, For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Yung pong pagmamahal mo sa mga bagay ng mundo ito, sa kayamanan ng mundo ito, po pwede pong yan ay maging dahilan para lumayo ka sa Panginoon. So, problema po yan ng pag-ibig sa salapi. Yung sa parable nung sower yung iba't ibang klase ng puso, ang isang ginamit pong salita doon, mga kapatid, yung dahil sa deceitfulness ng riches. Diba? So, yung salita po ng Diyos talagang na-choke, mga kapatid. And then, yung pong problema ng mga Israelites, diba? Yung sila po'y humawalay sa Panginoon, sa buhay na Diyos. Kasi kung ano-ano hinahanap nila, promise lang na nga ang ini-offer ng Panginoon sa kanila, kung ano-ano pa hinahangad nila, kung ano-ano pa hinahanap nila. Mga kapatid, malaking problema po ng pag-ibig sa pera ang temptation. Malaking problema po na kapag ka maibigin ka sa pera, baka kasila. Yan ang bibihag sa iyo. Bitag po yan eh. Ang pag-ibig sa pera ang magdudulot ng problema sa iyo. At ang pag-ibig sa pera ay po pwedeng maglayo sa iyo sa Diyos. The turning away. And then, the torment. The torment. And pierce themselves through with many sorrows. Yun ang mga masasabi nating pagdurusa talaga ng pag-ibig sa pera. Ngayon, pansinin niyo po sa politika natin, sa mga nasa gobyerno natin, saan ba naman nila gagamitin ang lahat ng mga bilyon ng mga ninakaw nila sa kabanang bayan? Saan sila dadalhin yan? Sa pagdurusa, maniwala po kayo. Hindi naman po pwede po na ganun-ganun lang po yun. Mag-i-enjoy ka at first. Kasi nga, ganyan po, i-attract ka ni Satan sa kayamanan ng mundong ito. And then, temptation po yan eh. Tapos pag bumigay ka na, okay, nasilo ka na niya, nabitag ka na niya,
magsisimula nang magkakaproblema ka, and then hindi mo na maikukonsider ang Diyos, wala ka ng pakailam, mga kapatid, and then, ano na ang nangyari? Pagdating ng panahon, pagdurusahan po natin yan. Kumbaga sa idea, nagsisimula ang lahat doon sa nakita ko, 'di ba? O anong ginawa mo pagkatapos? Delikado po, mga kapatid. Kaya talagang para sa akin po, ang pinakamagandang gawin po natin, 'di ba? Ay ang pasalamatan natin ng Diyos sa kung ano po ang ibinibigay sa atin. Magdurusa po tayo, mga kapatid. Nag-iingat po akong magsalita, pero nakakalungkot isipin na marami pong mga mananampalataya ang dahil po sa kayamanan ay napagpapalit po ang Diyos. Kaya kapag ka po may mga nag-a-abroad tayong miyembro, yung iba po kasi pagka ang miyembro nila mag-a-abroad, sukat ng paa kaagad ang ibinibigay. Ako po, ang kabilit-bilinan ko po sa bawat mga miyembrong mag-a-abroad, altar sa Panginoon. Unahin nila sa pupuntahan nilang lugar ang altar para sa Panginoon. Siguro yun po ang reason kung bakit din nagkaroon ako ng burden through this online ministry, na makapagsimula po tayo at makapag-alaga po tayo ng mga mananampalataya na nasa ibang bansa. Dahil nga po ang isang mahirap na laban, pag napupunta sa ibang bansa, natututok masyado sa hanap buhay, natututok mismo sa pagkita ng pera, at nawawala na po yung Diyos na kung saan susi para sila po ay pagpalain. So hanggang sa ano po ang nangyari? Diba? Siyempre po kapag ka natukso ka na, natrap ka na, magkakaproblema ka na niyan eh. Kasi lalayo ka na sa Diyos. At pag nalayo ka na sa Diyos, anong posible? Ano na ang mga magiging pagpapasya natin? Diba? Nag-a-abroad ka para sa welfare ng pamilya mo. Pero gaano po karami ang nag-abroad na nasira ang pamilya? Hinata ka ng pagnanasa mo sa pagyaman. Saan ka dinala ng kayamanan? Kaya mga kapatid, mas mainam pa na sa mga nag-a-abroad, magkakasama ang pamilya. Always put in your mind and always remember na ang Diyos nagpapala. Di po ba? Kakailanganin lang po nating bigyang pansin ang kanyang disenyo para sa atin, sapagkat ang pagpapalay resulta ng ating pagsunod sa Diyos. Ang pagpapalay resulta ng katuwaan ng Panginoon sa nakikita po niya sa atin. Pero we cannot deny the fact that even believers, it is very sad na nahahatak po at talagang masyadong nahuhumaling sa kayamanan na nagiging dahilan na nawawala na sa katwiran, sa tamang kapasyahan na nagdadala sa kanya sa paglayo sa Diyos at ang kalunduan ng lahat, pagdurusa. So kaya mga kapatid, mga minamahal, inyo pong bigyang pagpapahalaga ang paalalang ito. Mga kapatid, the problems of loving money. May problema po kapag ang pag-ibig mo imbis na sa Diyos sa pera, imbis na sa mahal mo sa buhay sa pera, imbis na sa asawa mo sa pera. Malaking problema po yan. At ang usapan at ang usapin ng pag-ibig sa salapi, ito po ay makakakitaan natin ng tinatawag nating manifestation. Ano po? Makikita nyo po ang mga kapahayagan. Discontentment, dishonesty, division, and defection. Diba? Yun po yung hindi ka makukontento. Akala mo pag nakuha mo to, akala mo pagka nagkaroon ka na ng ganito, pero talagang habang ginagawa nyo po yan, mapapansin nyo lalo at lalo hinahata ka nito. Diba? Anuin mo po yung maraming pagkain kung napapanis lang ang iba. Aanuin po natin ang maraming bagay sa buhay na ito kung di naman natin nagagamit. Sa ang turo ng Panginoon, masyahan ka sa kung ano yung meron ka. At kung ikaw ay nakikita mo may kasaganaan, magbigay ka naman. Magbahagi ka sa iba.
Kaya doon sa mga ilan na nagreregalo po sa akin, please understand, I just want to be a good steward ng blessing ng Panginoon. Kapag may pagkakataon po na yung pong naibigay nyo ay naibahagi natin sa iba, huwag nyo pong ikasama ng loob po yun. 'Di ba? Sapagkat hindi po pwedeng angkinin at ariin ng isang taong lahat ng bagay. Lalo na kung alam mo, sobra ka sa kasuotan at yung iba, kapos. So, yun po mga kapatid. Kahit sa pagkain, di po ba? Anuin mo, maraming pagkain na napapanis ang iba, samantalang yung ilan, walang makain. Kaya nga sabi ko po, lulundo tayo. Part 1, Part 2, ang lundo natin lagi, ang gamot talaga sa pag-ibig sa salapi, ang gamot sa covetousness, ang gamot sa greediness, mga kapatid, is godliness, gratefulness, and generosity. Kapag ka ang takbo ng isip mo magbigay, hindi magiging problema, mga kapatid, kung ano yung... Kasi ang isip mo magbigay. Kaya pagka ang isip mo, lagi kumabig ng kumabig, hindi po maganda. Lalo na po, sa amin pong mga pastor, nagtuturo po kami. Hindi kami dapat kakitaan ng pag-ibig sa salapi. Minsan po, kahit mga pastor, mga miyembro, iniisahan. Hindi po dapat. Tapos magugulat kayo, ang pinagtatalunan, ba't pinag-aawayan ng pera? Mga kapatid, kaya nga yun ang dahilan kung bakit preferably, mga kapatid, yung pong usapan sa mga monetary aspect, kahit nga sa partnership, di ba? Alam po ninyo yan. Sa mga, lalo na kila Teacher Riza, they are aware, even our partners na sumusuporta sa mga missionaries dito. So, ang Diyos, napakabuti po sa amin. Ayaw po naming dumating kami doon sa punto na masyado po kaming mahatak ng mga kung anumang offer ng kaaway, mga kapatid. So, we better be careful because may problema talaga ang pag-ibig sa pera. The temptation, the trap, the trouble, diba? The turning away, and also the torment. Yung iba po nakulong na, yung iba hindi pa. Dito pa naman sa bansa natin, lalo na kapag marami ng ampere, mahirap po. At minsan mahirap na rin. Hindi mo alam kung sino paniniwalaan, pero may Diyos na nakakakita ng lahat. At sinasabi ko po sa inyo ito, na hindi po pwede na masira ang turo ng salita ng Diyos. May pagdurusa pagka ikaw ay maibigin sa salapi. So, I hope na ito po ay naging paalala na i-consider po ng bawat isa po sa atin. Okay? So, nakapag-aral po tayo sa usapin ng pag-ibig sa salapi. For the love of money is the root of all evil. Hindi po galit o hindi po kontra sa pera ang mensaheng ito. Kontra po tayo sa pag-ibig sa salapi. Yun po. Ang ating sentro po ay ang pag-ibig sa salapi na kung saan gagawin mo ang lahat alang-alang sa pera. Sukdang kasamaan, kahit na po makaapi ng kapwa, kahit na po makalamang ng kapwa, kahit na po makasira, kahit na po maapektuhan ang maraming bagay, gagawin mo ang lahat dahil sa pera. Kaya kung yan po ay magiging problema, kung kayo po ay galit sa pera, andyan po si Deep Thinker, pwede na raw pong sa kanya nyo na lang ibigay. Well, sa inyong mag-asawa, i-enjoy nyo po yung blessing ng Panginoon. Huwag nyo pong pag-aawayan. Di po ba? Sa mga magkakaibigan, huwag nyo papayagan na mag-iisahan kayo. Di ba? Minsan po, yan din ang nagiging problema ng business partnership eh. Nagsisimulang magkaibigan, ang tindi ng samahan, pero pag dumating na dun sa punto na kayamanan ng pag-uusapan, yung mga kitaan, mga kapatid, dyan na magkakakitaan din ng ugali. Pagka ang business ng magka-partner ay kumikita na, ayan, dyan nyo na makikita ang tunay na kulay ng isa't isa. Kaya ako naniniwala, beneficial itong pinag-aralan natin. Mahalagang paalala po ito. Sa usapang buhay Kristiyano, minsan dahil sa pag-ibig mo sa pera, hindi mo maibigay ang para sa Diyos. Ano nangyayari? Minsan dahil sa pag-ibig mo sa pera, nag-aaway kayo mag-asawa.
Sa pag-ibig mo sa pera, kung ano-anong desisyon ang ginagawa mo, kung ano-ano yung mga pinagpapasya na pinapasok mo, and because of that, nakukulong ka, nabibilanggo ka, di ba? So, hindi natin alam kung yung iba kailan mabibilanggo. Pero, mga kapatid, nakalulungkot isipin na dahil sa pag-ibig sa salapi, di ba? Kung ano-ano po ang nagiging masamang gawa ng tao. So, ngayong umagang ito, may kinakain ka, may iniinom ka, may dinaramit ka. Ang sabi, mga kapatid, matuto tayong masyahan. Matuto tayong magpasalamat. Sa usapang Kristiyano, iwasan po natin na tayo po ay hilahin, hatakin ng pag-ibig sa salapi. Sa mga manggagawa, sa mga pastor, so maganda rin po na pakaingatan namin ang pag-ibig sa salapi. Sa bawat isa, hindi makakabuti. Yan po'y tukso, nasisila sa iyo, na magdudulot ng problema sa iyo, to the point na lalayo ka sa Diyos at pagdurusahan mo isang araw. Mga kapatid, for the love of money is the root of all evil. I hope and I pray na tayo po'y natuto, napaalalahanan at napagpala sa ating pong mensahe. Pansin niyo po, ingat na ingat ako magsalita dahil ang gusto ko po, ang ating pong paalalang ito ay karamdaman ng pagmamalasakit at hindi ng kung ano pa mang bagay. So again, ingat sa pag-ibig sa salapi. Let us pray. Lord, thank you so much. Thank you sapagkat tinuruan mo kami that godliness with contentment is great gain. Nawa, ito po ang ma-develop sa amin. Yung pong masyahan sa iyo pong pagpapala. Masyahan sa kung ano po ang provision mo para sa amin. And may we learn to trust you, Heavenly Father, na magmamanifest sa pagsunod po namin sa iyo. Nawa, ikaw po ang aming maging priority. Nawa, maging faithful po kami sa iyo. Turuan mo kami, tulungan mo kami na maging godly, grateful, and generous, Heavenly Father. May we realize that it is really great and wonderful na kami po ay nagagamit upang maging pagpapala rin po sa iba. At hindi po katulad ng nagiging problema ng pagkasira ng mga relasyon at talagang magulong buhay dakilang Diyos. Nawa, ikagalak namin ang matapat mong probisyon sa buhay ng aming pamilya. Again, we thank you, Heavenly Father, and we praise you. Pakaingatan mo po ang lahat at nawa pagpalain mo po ang bawat taga-subaybay ng ministeryong ito. Ganon din po, ingatan mo kami sa biyahe po namin at maging matagumpay at mabunga po ang conference, ang World Missions Conference sa lugar po ng Cebu, Panginoon. Thank you so much. We praise you, we thank you, we honor you, O Lord. In Christ's most precious name, Amen.